Boss, ito pag-uusapan natin itong sinabi ni Remulla against kay Congressman Pulong Duterte. Kasi ang sabi ni DILG Secretary Remulla na may paano na, ah, meron siyang pasarig na sabog di umano itong si Congressman Pulong Duterte. Mga kababayan, walang patumpik-tumpik at sinagot naman itong si Remulla ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, talaga? Talagang sinabi mo na sabog ako? Kasi pa-sarcastic yung reply ni Congressman Pulong nitong si SILG Remulla na talagang sabog ako at high. Talaga ba? Kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, maiintindihan mo kung anong ibig sabihin sa reply ni Congressman Pulong Duterte. 'Di ba? Kasi simple lang naman ang sagot niya. Sabi niya, kung totoong sabog, edi patunayan natin, dadalhin natin sa proper forum or proper venue kung talagang yung mga paratang mo na high at sabog itong si Congressman Pulong Duterte, ang makakasagot nun, a simple hair follicle test. Sabi pa nga niya, sarcastic yung pagkasabi niya. Sabi niya na patutunayan natin yan. Dalhin mo. Dalhin mo yung amo mo. Dalhin mo yung amo mo, kanyang asawa at kanyang mga anak. Once and for all, matapos yung para matapos once and for all itong aligasyon mo na high. Kasi nga naman, Congressman Pulong Duterte is very vocal at gusto niyang patunayan at hindi takot na maghamon. Kasi kung maghamon ka, kung maghamon ka lang naman na kung meron naman talagang prima facie evidence na kung ikaw ay addict, hindi mo kayang maghamon sa isang tao. Pero kung ikaw naman ay limpyo, very clear yung konsensya mo sa iyong sarili na hindi ka naman talaga addict. Kung hindi ka addict, hindi ka high, anytime, in any given time, makapagpa-hair follicle test ka. Pero sa sa mataas na panahon, kahit hindi lang ang mga Duterte ang naghahamon nitong first family and even our president, hinahamon ng hair follicle test. And even our Supreme Court, dinidemand ng drug test itong ating Pangulo. Ang sabi naman, itong Press Undersecretary, itong si Claire Castro, sabi niya, tutugon ang palasyo sa panawagan ng Supreme Court. And here comes, wala pa rin until now. So kailan? Kailan mo mabigay, President Marcos, itong hiling ng Supreme Court? Kasi kung wala ka namang tinatago sa ating taong bayan by virtue of public trust, public office is a public trust. So kailangan mong patunayan na limpyo ka bilang leader at bilang presidente natin. Karapatan namin mag-demand sa'yo na kung ikaw ba ay limpyo sa giniling droga. Kasi itong mga alter ego mo sa DILG, mayroong paratang sa mga Duterte or particularly kay Congressman Pulong Duterte na high or sabog. So once and for all, para matapos itong mga aligasyon, kailangan mong simple lang,
punta kayo, i-live, ha? Magdala tayo ng media, ABS-CBN, GMA, TV5, i-televise, i-live yung hair follicle test ninyo para walang daya. Kasi kung limpyo ka man at wala kang tinatago, wala kang takot. Sa totoo lang, wala kang kinatatakutan kung wala ka namang ginawang masama or limpyo ka na pagkatao. Ganun lang. Napakasimple lang. Itong sagot ni Congressman Pulong Duterte. Kasi allegedly, or it's a public knowledge na. It's a public knowledge na gagamitin as a political weapon itong ICC. Ngayon, merong hearsay na itong si Senador Bongo ay meron ng warrant of arrest sa ICC. And there are implication or there are 2 members or 3 police officer na meron di umano as a co-perpetrator doon sa drug war ni former President Rodrigo Duterte. So, meron di umanong mga ICC warrant. So, until ngayon, wala pang desisyon ang Korte Suprema kung meron ba talagang power itong foreign warrant na hindi naman siya country. Tapos, naglilitis sa ating Filipino citizen. Sukwahe, very, very contradict sa ibang bansa. Kung ang kanilang citizen ay na-implicate sa isang kaso or any crime, allegedly, ay hindi sila papayag na ibang bansa ang maglilitis. Kailangan muna ang kanilang local court. Kasi ang kanilang aligasyon as isang ating local court ay hindi nagpa-function. There's a crime of humanity involved or happening during the administration of former President Duterte. Kaya ngayon, nakikita ko nga sa post ng sa Facebook. Sabi doon, Marcos noon na si Aquino bago bumaba sa eroplano, ayan, sabi nga ni Ninoy Aquino, for this all that I have been fighting, I might be killed. Ayun, pagbaba niya sa eroplano, patay. That was Marcos noon. And ang Marcos ngayon, doon sa video na nakita ko, ayan, si former President Duterte, kinaladkad. Kinaladkad, si Torre doon nag-issue ng isang foreign warrant na wala namang jurisdiction sana. Walang jurisdiction sana, at sana ito'y ma-resolve ng ating Supreme Court na itong warrant na ito ay hindi valid na mag-arrest, mag-persecute sa ating mga citizen na involved or merong kaso. It should be lilitisin muna sa ating local na korte. Kasi ang ating judicial ay nagpa-function. Hindi naman patay o hindi naman ibig sabihin na kung merong nagpa-file ng allegedly na walang hindi daw nagpa-function ang ating korte, mali yun. Mali yun. Kaya sana itong ating presidente tutugon sa demand ng mga Pilipino, o hindi lang ako bilang Filipino citizen, na mag-demand tayo ng hair follicle test nitong ating presidente at ang kanyang mga pamilya, kanyang anak. Grabe gay kagubot ang atong Senado. When in fact, nag-resign, nag-concede ang ating senador, former Senate President Alan Cayetano. At sabi nga ni Jesus Crispin Remulla na the case against Senator Villanueva is ready for the flood control anomalies. Nakasulat yun sa ABS-CBN.
Pero ngayon, anong nangyari? Wala. Ha? Kasi after sa kanilang pananakot, panggigipit, itong 11 lang, nagiging 13. Kasi yun naman ang requirement sa ating batas, 13. Ah, 13 ang magiging majority. So, first na lumipat itong si Escudero, kasi alam ni Escudero na makukulong talaga siya. Kaya nga inunahan niya, lumipat siya. But this is our conspiracy. It's our theory. Ito lang na may aking opinion. At public knowledge na yun. Na kaya lumipat itong si Escudero is because takot na ipakulong. And here comes itong si Villanueva. Itong si Villanueva, sabi ni Remulla, itong ombudsman natin, na ready na yung kaso niya. Nung lumipat siya, ayun, si by the bill. Kasi nagiging 13. At shout out sa ating kababayan, itong si Senator Subere. Ramdam mo na ang galit ng mga kababayan mo. Imong kapwa Bisaya diya sa Bukidnon. Nag-off ka nga sa iyong comment section sa Facebook mo. Bakit mo in-off? Kasi ang daming bashers. Kasi public official ka. So, that's, you are tantamount for any, criticism. Pero ang nangyari, in-off mo yung comment section sa Facebook comment mo. So, yun lang. Ang sagot ni Congressman Pulong Duterte kay SILG Remulla, yung mga aligasyon mo, nasabi mo na sabog ako. Para patunayan natin na hindi sabog ako, sabi ni Pulong Duterte, na dalhin yung amo mo, yung asawa niya at mga anak, magpa-hair follicle test para tapos. Dapat ganun. So dalhin mo, Secretary Remulla, yung amo mo, kung sino ba talaga ang tunay na sabog na positive sa mga aligasyong gidiling droga. Yun lang. Madali lang naman patunayan. Kung wala kang ginagawang masama, madali lang yun. Pumunta kayo, magsama kayo para patunayan na itong ating presidente ay physically fit to work and it has a public na dapat ang public office is a public trust. So kailangan patunayan niya na he is physically fit at hindi culpable violation sa ating batas yung ginawa niya na allegedly sabog at addict. Yun lang naman ay mga allegation lang, pero ayaw mag-comply kung ayaw mo mag-comply, alam na, di ba? Yan naman po mga kababayan. Ingat. God bless po.